salamat po. Jesus, name we pray. Guys, bubuksan natin ang ating mga Bible sa nais kong encourage kayong lahat ngayong gabi na ating panalangin ang ating mga kapatiran. Kaya pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay panalangin para sa kapatiran. Colossians 1 verses 9 hanggang 12. Tingin ang salita ng Panginoon. Kaya mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya, nagumunga sa bawat gawang mabuti at lumalagos sa pagkakilala sa Diyos. Naway palaksin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng Kanyang kalwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galatan. Nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Ito ay encouragement ni Paul sa mga Kristiyano sa Colosas na ipanalangin ang kanilang mga kapatid sa iba't ibang tao. May kasabihan sa Acts chapter 20:35, it is better to give than to receive. Mas mabuti ang magbigay tayo kaysa tayo tumatanggap sapagkat sa ating pagbibigay maraming magpapasalamat. At ito'y tumutukoy sa giving, offering. Pero ang principles dito ay tumutukoy sa lahat ng ating ginagawa sa ating kapwa at sa ibang tao. Lalo na pagdating sa pananalangin. Kaya mas mapalad daw ang manalangin para sa iba kasi tayo yung ipinapanalangin. Na bagamat turo ng Panginoon na tayo humingi sa Diyos para sa ating mga needs, sa ating mga pangangailangan, sa Matthew chapter 6 verse 9 ang sumusunod, hindi nagtapos dito ang ating panalangin. Turo din sa buong Biblia na ipanalangin natin ang ating kapwa, lalo na ang sambahayan ng Diyos. At ito'y makikita natin sa halimbawa ni Pablo na panalangin sa iglesia. Bawat iglesyang itinatag ni Pablo, wala siyang ibang hangad na gawin sa kanila, kundi ang ipanalangin. So, tungkulin ng Kristiyano na ipanalangin ang ating mga kapatid. Now, bilang mga Kristiyano, katungkulan natin ipanalangin ang kanilang kapakanan. Now, paano natin ito gagawin? Batay rito sa ating pinasa, mayroon itong dalawang pamamaraan kung paano natin ipapanalangin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Una, tulad ng panalangin ni Pablo, ipanalangin natin sila mula sa ating tamang kalooban. Ang ating panalangin sa ating mga kapatid dapat mula sa ating tamang kalooban. Tingnan niyo sabi ni Pablo, kalooban ni Pablo dito sa verse 9. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo. At sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Napakaganda po ng kalooban ng puso ni Pablo rito. Mayroon tayo makikita rito tatlong tamang kalooban na makikita natin sa prayer ni Paul. Una-una, kanyang ipananalangin sa tamang kalooban ang mga kapatid dito ayon sa tamang balita. Tamang balita. Ang sabi dito sa line, kaya mula ng araw na aming marinig ito, mayroong nabalitaan si Pablo at ang balita ni Pablo tungkol sa mga kapatid ay hindi kasiraan, kundi magandang balita. So dapat din tayo, kapag tayo mananalangin sa ating kapwa, huwag nating tignan yung kasiraan ng ating mga kapatid. Kundi tignan natin yung magagandang bagay na nangyayari sa ating kapatid. Kung ating babalikan dito sa tinatawag nating mere context,
verse 4, may kita natin dito hanggang verse 8, ang kagalakan ni Pablo na narinig niya yung mga bagay na nagagawa sa buhay ng Kristiyano, yung biyaya ng Diyos na gumagawa sa kanilang mga buhay. Tignan natin sa verse 4. Sabi ito, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo. Mapapansin natin dito na talagang punong-puno ng kagalakan si Pablo sa mga kapatid dito dahil una-una dumanan po sila sa pananampalataya. Napakasarap mabalitaan ng mga kapatid natin. Lumalago sila sa pananampalataya dahil nakikita sa buhay nila, ginagawa nila ang kanilang pananampalataya. At ang sabi rito, nabalitaan namin. Ibig sabihin, maraming nakakita. Marami ang naka-witness na ang mga tao ito, mga Kristiyano ito sa Colosas ay talagang lumalago. Kaya pupuntin nila, magtulungin sila. At hindi lamang yun, ikalawa, nabalataan din nila ang bunga ng kanilang pag-ibig sa lahat, sa bawat kapatiran, ay talaga namang lumalago ang kanilang pag-ibig. Sabi sa verse 4, at ang pag-ibig dito sa lahat ng mga banal. Mayroong pagmamalasakit sa kapwa kapatid at nakikita ito ng mga taong hindi mananampalataya. At higit sa lahat, walang alinlangan o walang pagkakabili ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pag-ibig na ginagawa nila ito dahil narinig din ni Pablo na sila'y lumalago din sa kanilang pag-asa. Sa kanilang pag-asa. Saan nagmula ang pag-asa ng mga mananampalataya? Batay sa Ebanghelyo na kanilang napakinggan. Verse 5, dahil sa pag-asa nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo. Punong-puno sila ng pag-asa sa kanilang pamumuhay, tumutulong sila sa mga kapatid, nakikita sa pananampalataya, lumalago sila sa pag-ibig, at natutuwa sila dahil punong-puno sila ng pag-asa patay doon sa napakinggan nilang mensahe sa Ebanghelyo. Ang tibay ng kanilang pag-asa ay buhat sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya si Pablo talaga dito, siya ay may magandang kalooban, tamang kalooban niya, na ipanalangin sila ayon sa tamang balita. Tamang balita. Maraming may mga negatibo rin dito. Pero ang tinanggap ni Pablo rito ay magandang balita tungkol sa mga kapatid. At hindi lang yun. Ikalawa, ayon sa kagalakan ng puso. Punong-puno ng kagalakan si Pablo rito eh. Verse 9 again sa ating text. Kaya mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo. Punong-puno ng kagalakan ang puso ni Pablo na ipanalangin sila. Bakit? Dahil sa kanilang pamunga at paglago. Tingnan nyo ang sabi sa verse 6. Na pagdating na katotohanan ng Ebanghelyo sa kanila, sabi sa verse 6, na dumating sa inyo, kayo hindi naman kung paano ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Kung paano rin lumalago ang buhay Kristiyano sa lahat ng buong daigdig dahil sa kanilang pagtanggap sa katotohanan, kayo din ng mga Kristiyano sa Colosas. Talagang kumakalat yung balita tungkol sa kanilang faith, love, and hope. Kaya naman si Pablo ay punong-puno ng kagalakan. Now, bakit namumunga ito? Madali lang po ang sagot dyan, verse 7. Ang sabi, ito ay inyong natutuhan kay Epapras na aking minamahal na kapwa-alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo. Now, sino si Epapras dito? Ito yung pastor ng Colosas. At nung mangaral si Pastor Epapras sa kanila, hindi lang nila ito pinakinggan at lumusot sa kabilang tenga. Kundi ito'y kanilang pinasok sa kanilang puso at isinagawa nila ang mga mensaheng kanilang pakinggan. Kaya si Pablo, itong tuwat may kagalakan sa puso sapagkat mga obedience itong mga taga-Colosas.
hindi sila mga hearers lang of the word, but doers of the word. Kaya sabi nun, hindi na kami tumigil sa kakapanalangin sa inyo. Ang sarap po siguro manalangin ng mga kapatid na lumarato. Pero puros problema, masakit ng ulo, siguro mawawala tayong gana ng manalangin. Pero dito si Pablo, tutuwa. Pero bagamat may mga negatibo rito, pero itinatutuwa pa ni Pablo ang paglago ng mga kapatid. At hindi lang yun. Tamang kalooban ni Pablo sapagkat ito ay ayon sa mapagpalang puso. Punong-puno rin ang pagpapalang puso ni Pablo. Verse 9 again, sa bandang gitna. Sabi niya, kahit mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo. At ano? Dahil punong-puno siya ng pagpapala, humihiling siya sa Diyos. Humihiling siya para sa kapakanan ng mga kapatid na ano? Punuin ng kaalaman ang kanyang kalooban sa buong karunungan at pagka-unuan ng espiritual. Mga mananagpo na ito, mga nakikita ang kanilang buhay sa panampalataya, punong-puno sa pag-ibig at punong-puno sa kagalakan sa pag-asa, pero punong-puno ng pagkapala at puso ni Pablo, inilapit niya ito sa Diyos. Kung pagpalahan niyo ba ang mga kapatid na ito? So makikita natin, siguro bihira lang talaga ang negatibong balita nito, kundi nagagala si Pablo sa balita sa mga taga-Kolosas. At hindi din ni Pablo sa Diyos na mapuno pa sila ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. At ikalawa, mapuno ng buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Pero espiritual na ang buhay ng mga kapatid sa Kolosas, pero hinihiling pa ni Pablo na huwag silang manatili doon, kundi lumalago pa sa espiritual na kaalaman. So yun din ang ating dapat gawin. Alam natin, may mga negatives tayo narinig sa ating mga kapatid. Pero huwag tayong mapigil yan. Huwag tayong maparalyze doon. Kundi tumayo tayo at itulog natin sa Panginoon. Kailangan tama ang ating kalooban. Yun ang dapat natin panalangin tulad ni Pablo. Hindi kalawa. Tulad ng panalangin ni Pablo, ipanalangin natin sila ayon sa ating tamang gayunin. Una, panalangin ni Pablo ayon sa tamang kalooban. Ngayon naman, verse 10 and 11, 12, ay ayon sa tamang layunin. Tamang layunin. Basahin natin, verse 10. Upang kayo'y lumakad, sabi nga salita, upang, ibig sabihin, layunin, di ba? So that, yan yung bunga ng layunin. Upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at tumalago sa pagkakilala sa Diyos. Naway, palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng Kanyang kaloratihan para sa lahat ng katatagan at pagtitigan na may galak. Na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Na makikita naman dito ang tatlong layunin ni Pablo sa kanyang pangangaral mula sa kanyang tamang kalooban. Una, inilalapit sila ni Pablo at ipanalangin batay sa tamang layunin upang sila ay mamuhay ng kalugod-lugod. Sila ay mamuhay ng kalugod-lugod. Mamuhay na pleasing at lugar. Ang sabi sa verse 10, upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon. Bagamat sila'y malago na sa panampalataya, malago sa pag-ibig, at may kagalakan sa pag-asa, kahilingan pa rin ng Pablo na sila ay lumakad ng nararapat sa Panginoon. Kalugod-lugod. Na sila ay respetuhin ng mga tao. Ang sabi niya, nalubos na nakalulugod sa Kanya. Ibig sabihin, karespeto talaga ang buhay na nais ni Pablo sa mga taga-Kolosas. At hindi lang yun, sila ay magbunga pa. No? Magbunga pa, sabi, namumunga sa bawat gawang mabuti.
Well, mayroon silang good works because of their faith, love, at pag-asa, pero dalangin pa rin Pablo na magbunga pa rin sila ng pagbuti doon. Na sana hindi lamang bukso ng damdamin yung mga good works na nangyayari sa nila. At hindi lamang pansamantalang good works na nakikita, kundi patuloy. Kaya si Pablo talaga namang may layunin siya sa kanyang panalangin. Dapat din may layunin tayo pagkakalangin tayo sa ating kapwa. Hindi lang basta ilapit natin sa Diyos, kundi layunin natin na sila ay magbunga ng pagbubuting gawa. Kaya nga, maganda kung tinatanong natin ang ating pinag-pray, kumusta ka na? Alam mo yung pinag-pray mo sa kanya, pero kung masama pa rin ang bibig, sabihin mo, hindi pa tumalab yung panalangin, ano? So, kailangan continuous pa rin. Panalangin pa rin natin. At hindi lang yun, sabi dito, na lumalago sa pagkakilala sa Diyos, na higit pa niyang makilala ang Diyos, sapagkat ang pagkilala sa Diyos ay sa John 17:3 ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Kristo. Kaya hindi sapat yung dumadalo lang, nananalangin kayo, makadalo sila. Panalangin natin na lumango sila sa kaalaman sa Diyos sapagkat ito magtuturo sa kanila na mamuhay ng tamang pamumuhay. So, yun ang unang layunin ni Pablo na sa kanyang panalangin upang mamuhay ng kalulugon. At ikalawa, upang mapalakas sa lahat ng kapangyarihan. Verse 11. Ang sabi sa 11, naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan. Hindi kapangyarihan ng sarili, kundi kapangyarihan ng Diyos. Tulong ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, mamuhay ng buong kapangyarihan, ibig sabihin, guided by the Holy Spirit, filled with the Spirit. Kasi ang taong spiritual, namumuhay siya ayon sa gabay ng Espiritu. At yun ang layunin ni Pablo. Ayon sa glorious power of God. At hindi lang yun, sabi pa, ayon sa kalakasan ng kanyang kalulatian para sa lahat ng kalatagan at pagtataga na may ganap. Yun, upang mapalakas sa lahat ng kapangyarihan para sa pagpapakita ng lahat ng pagtitiis at katatagan at kagalakan. Makikita natin ang mga mananago talagang namumuhay sa pagtitiis. May kagalakan, ano man ang kanilang kalagayan, problema. No? Alam natin, ang daming persecution sa Colossus nito. Nililigaw sila ng mga Gnostics dito. Nililigaw ang kanilang pananampalataya. Pero may kagalakan para sila na nanatili dahil taglay nila ang lakas ng kapangyarihan ng Diyos. At ikatlong layunin ni Pablo na ipanalangin sila ay upang magpasalamat sa Ama. Yun ang kulang minsan sa atin yung makapagpasalamat sa Diyos. Madali natin pagpasalamatan yung tao, pero nakakalimutan natin na lahat ng tinatanggap natin mula sa tao ay nagmumula sa Diyos. Kaya tignan nyo, sabi sa verse 12, na nagpapasalamat sa Ama. Yun ang layunin ni Pablo, na kayo'y nagpapasalamat sa Ama, na ginawa na tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Unang-unang dapat ipagpasalamat talaga sa Diyos, Ama, ay bawat isa sa atin, tayo ay naging kabahagi ng Iglesia. Kabahagi ng mga banal sa kaliwanagan. Alam mo, sa dami-dami ng tao sa daigdig, mapapalad ang mga Kristiyano sapagkat sila ay naging kabahagi sa mga banal ng kaliwanagan. At ang Diyos, sabi niya, ang Diyos ang nagmarapat nito. Sabi nito, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa tayong karapat-dapat. Ang Diyos ang nagmarapat sa bawat Kristiyano na sila'y makabahagi sa kapulungan ng mga banal. Hindi ito gawain o pagsisikap ng tao, kundi alam natin, ito ay by God's grace through election and calling. Kaya nga, dapat tayo magpasalamat dyan na tayo ay naging kabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. So yun yung dalawang bagay. Paano tayo manalangin sa ating Diyos para sa ating mga kapatid? Dapat nasa tamang kalooban. At ikalawa, tamang layunin. Dapat tamang layunin. So, yun ang ating pagpipray ngayon. So, anong
pinapahiwatig dito sa atin kapag tayo na nanalangin para sa ating mga kapatid. Una-una, alisin na natin ang ugaling bata. Nagkukumparahan tayo kung mayroon siya, mayroon tayo. Minsan din natin may panalangin mga kapatid natin dahil sinasabi niyo, mas papalang pa nga, kung nagpapala pa nga siya, mas maraming biyaya mayroon siya. Ako dapat ipag-pray din lang, walang-wala ko. Para tayo mga bata na nagkukumparahan ng manika. So iwasan natin yun. Ang gawin natin, ipanalangin natin sila ayon sa tamang o marapat na kalooban at ikalawa, ayon sa tamang layunin. So, isa pang pahiwatig dito ay magmahalan tayo sa isa't isa. Marahil hindi mo mapamahal ang iyong kapatid sa mukhaan, mayroong limitasyon, pero sa panalangin, magmahalan tayo sa isa't isa. Ito ang makapagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos, sa Iglesia. Ito yung makapagpapatibay ng Iglesia, ang magmahalan. Sa panalangin, na i-express natin ito sa Diyos. Na itinalangin natin ang ating mga kapatid sa tamang kalooban at sa tamang layunin. So, ikatlo, ipanalangin natin ang ating mga kapatid buhat sa tamang kalooban at tamang layunin. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong mga salita na inurog sa amin sa pamamagitan po ng halimbawa at Pablo na sa kabila, Panginoon, ng kanyang kapalahan sa buhay. Ay punong-puno siya ng kagalakan inapit sa Diyos ang mga Kristiyano sa Colosas sapagat nababalitaan niya na sila'y lumalagos pananampalataya sa pag-ibig at pag-asa at hindi ka tinignan anumang pong mga negatibo sa kanilang mga buhay. Kaya naman, ipinadalangin sila ng walang tigil sa tamang layunin na sila pa ay higit pang lumago, higit pang tumanggap ng biyayang kaalaman mula sa inyo. Higit sa lahat, Panginoon, na sila ay naging magpasalamat sa Ama sapagat walang bagay kaming tinataglay at natatanggap kahit yung nagmula sa anumang aksidente, magkakataon o nagmula sa aming mga kapwa, sa aming mga masabuhay, sa mga tao na nagbigay sa amin ng pabor. Alam namin lahat ng ito yung nagmumula sa inyo. Kaya dapat lamang ikaw ang mataas at mapasalamatan ng lahat ng ito. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.